Solid tong play ng Calabarzon mga idol kasi may screen po sila dito sa ibabaw at maaaring quick hitters to kung kunwari maiwan yung bantay dyan at magkagulo sila sa pick and roll coverage, layup yan matik sa may hawak ng bola, si Mamawag. Gawa na rin yan nung may simultaneous sila na action pa sa ilalim at mananatiling busy yung mga nandito. Pero kita naman natin na tinapatan din ng Davao yan ng maayos. Kaya tama lang din na may iba pa silang action na ginagawa dyan at flex screen nga ito sa kanilang main big na si Duterte. Kita nating handa na rin si Pellegrino dyan at deny na rin po kagad siya para hindi ito pumoste. Ayan, nabigyan pa rin naman siya ng post-up dito sa kanan. For context idol, 3 lang ang lamang ng Calabarzon dito, though medyo malaki rin yan a few minutes ago. Nag-run lang yung Davao and also for more context, sumabo lang din yung Calabarzon sa larong ito kasi nung pagbubukas ng game, yung Calabarzon po ang tinatambakan ng Davraa. Nabalikan nila, then ngayon ay hinahabol na rin sila pero not for long. Kita natin si Coach Jess na nagsasabi rin dito na wag mag-help tong nasa ibabaw bagkos ay si Butterbonia ang pag-helpin nila. Siguro shooter din po itong si Mamawag kaya ayaw niyang mag-help tong sa ibabaw. Ang kagandahan dito idol ay yung off-ball movement ng Calabarzon. Hindi lang sila bastang tumayo dyan kundi may isa pang nag-cut, itong si Ocho. Kung hindi nag-cut yan, mas mahirap malaman kung sino yung open man eh. At siguro, alam na rin ng Calabarzon na posibleng madouble nga si Duterte sa ilalim dahil tila alam nila kung paano gumalaw dyan. Good luck tuloy to kay Panaligan. Kumpara natin dito sa execution ng Davao Idol, kaka-offensive rebound lang din nila so maybe may epekto to. Though kita nating si Mamawag dyan na aware din sa markadong shooter ng Davao na si Cayetano. So tumuturo na siya doon para mapansin siya ng kakampi niya at tila nakikita na niya ang posibleng mangyari. Si Butterbonia ay nandun din kasi sa similar na spot ni Duterte kanina at si Cayetano naman ay nandun sa spot nung nakashoot din kanina, di ba? So si Mamawag na rin ang lumapit dyan. And pinasa na rin kay Butterbonia dito sa poste idol in which quadruple team pa nga ang binigay ng Calabarzon. Feel ko hindi nila to sadyang ganyan kabigat ang pressure sa ilalim, sadyang alam lang din nila yung husay ni Butterbonia so nag-initiate na lang din yung ibang mag-help. Actually kung tama lang din ang pagkaka-execute, butas yung depensa ng Calabarzon eh. Pero kita natin dito na walang nag-cut sa Davao. Mga nakatayo lang at hindi rin kasi nila ginagawa ang mga necessary swing pass dito. Like no binalik kay Pellegrino, may space pa kay Bahinting tapos pwedeng iswing kay Cayetano, then dun sa shooter nila sa kaliwa. So okay pa sana kahit walang cutters eh, gawa nung maayos naman ang kanilang spacing. Ang depensa nga yung hindi maayos ang spacing kasi overloaded sila masyado dito sa strong side. Ang kaso nga lang dito pa rin umatake sa Pellegrino kung saan mabigat nga ang depensa. Kita natin nung tumira siya, may 3-on-1 sana sa kaliwa kung saan madaling mag-swing ng bola na depensahan tuloy. Actually dito rin itong si Coach Jasper ay tumuturo dyan ng dalawang hintuturo sa taas. Hindi ko po alam ang meaning niyan, syempre daw sa tingin ko, ito ay para maayos yung 1-2-2 nilang depensa. Mahirap mag-drive dito kahit ikaw pa si Pellegrino kung sakaling malampasan mo yung unang defender. May isa pa at dalawa pa na nagtatrap sa'yo kaagad at handang mag-switch dyan. Mahirap pa lalo sa kanya ngayon kasi overloaded na naman tong kanan pero makakampin naman niya ngayon. So ang susi talaga rito ay may mga off-ball movements kayo dapat. May mga off-ball screens or simply may mag-locate sa weak spots. Tulad dito, pwedeng mag-flash ng konti si Butterbonia dyan since siya yung may maluwag na espasyo. Kaso nawala na ang bola kay Maki. Tignan nyo, mas maayos ang spacing nila ngayon at hindi na overloaded sa kanan so naka-atake na si Pellegrino. Hindi man siya nakascore dyan kasi ito talaga ang pine-prevent nung ganitong zone defense. Like we said, kahit maiwanan pa ni Maki ang nasa ibabaw, meron at merong sasalubong kaagad sa kanya to help. Kasi nga ang drive ang pipigilan nung ganitong setup na depensa. Pero nakapag-kick out naman sa libre dito sa weak side. Like everyone naman siguro ako rin ay hindi kilala tong mga nasa Calabarzon. Mas kilala ko pa yung mga players nitong Davao kasi lagi silang na-feature sa social media. Pero mukhang marami sa kanila ang threat na tumira kasi grabe ang dikit dito sa kanya. Dito rin po sa corner, grabe yung dikit ng defenders ng Davao. Tila pang Steph Curry na defense eh. Kaya yung ball handler nagawang i-one-on-one lang itong tao niya kasi walang help. Sa parte naman ng Calabarzon sa depensa, magkasunod lang na possession to at nagtao-tao rin sila. Kita natin na mas willing sila to help din kasi nakaabang na itong isa sa kanan, nakaabang na rin po yung mamawag sa kaliwa ni Pellegrino. He can easily pass din yan sa corner pati rin kay Bahinting sa kaliwa since tinatlo na nga siya. Pinakita lang natin yung helping brand of defense itong Calabarzon Idol na for sure ay umepekto kaya mintis to kay Maki. Kasi nagagawa naman din nila yan eh. Nagbigay sila ng help ngayon again. Magkakasunod na possession to idol at masabi mong crunch time na rin kasi halos 3 minutes na lang ang nalalabi sa oras ng laro. Malamang kung walang help dito ay hindi niya matuturnover yan at mas delikado na para sa Davao. Pero safe naman po na mag-help din dyan at one pass away lang siya sa kanyang tao. Talagang yung depensa na ito ng Antipolo ay umepekto rin kay Pellegrino. Hindi siya naka-atake ng maayos kasi laging may help D.
Kaya kudos dyan sa ginawa nitong Calabarzon na pag-contain sa kanya. Nung una, grabe rin umatake si Pellegrino pero napigilan din siya sa dulo. Though I can say na bad shot selection to kasi may defender sa harapan at literal na libre tong mga to sa ibabaw. Hindi ulit siya nakapagbigay ng extra pass at dyan din sila nakulangan. Kaya kudos din po mga idol kay Coach Jasper. Batang coach pa siya pero pinatoob yung prominenteng Ateneo de Davao, and syempre kudos din sa players ng Calabarzon kasi hindi sila nauga sa pressure na makaharap ang defending champs ng palaro. Hindi po sikat yung school nitong Calabarzon idol and yung mga players ganun din. Yung LGU daw maliit ang suporta pero they believed in themselves at yun naman din po ang pinaka-importante. Kaya congrats sa inyo boys sa pagsungkit nitong ginto sa 2026 palarong pambansa. Shoutout din kay Idol Nel kasi nag-email pa talaga yan para daw magawan ko ng video. Kaya ano po masasabi nyo sa ating video ngayon idol, ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.